come with knowledge and wisdom. And let us not throw away our life. When I say throw away our life, let us not waste it by living our life without so much understanding. Just like probably a lot of people on earth. So they are chasing things they thought would become life to them, like fame, like riches, like popularity, like power. But in the end, they will come to know that these are all nothing. It's like chasing the wind. Parang umahabol sa hangin. Now, our life, mind you, please, I take precious of our life here on earth. Amen. I mean, if you don't think that your life is precious, ako po, I take precious on your life here on earth. So I keep on telling you precious understanding, knowledge, wisdom. So you can actually live your life, run your life, operate your life on earth, so that when the time comes that you're about to leave this earth, saying that your body can no longer sustain the life and it's about to be corrupted, and we leave this body, you will not be afraid to leave this body because you know that you have lived your life to the max. So, the earth is where we live in. And if you are inside, I mean, if you are on earth, at kayo ay sumasabay lang sa agos, kung ano ang agos, doon kayo, then you do not know really what is life. And of course, there are many already great thoughts from previous people that we heard, and we can pick up something if you have been catching those things they say when you read books, when you analyze, when you become, observant. But many of us are not like that. Sapagkat we are so much entangled with our daily living, trying to put food on the table for our children, family. So we don't have time to think much. So rather than thinking, we just flow. Kung saan may flow, sasabihin mo, aagos ka lang ako. Kung nandun ko sila, nakita ko naman, tulong ako. However, if we are not willing to search for ourselves, then we are throwing our life. Tinatapon lang natin ang buhay natin na parang walang halaga. So ako pinagsasabi na sobrang halaga ng buhay mo, kaya bigyan mo ng pansin, pag-aralan, natin huwag ang pag-aralan, pag muli-ulihin mo, hindi kinakailangan matalino ka sa academic, kinakailangan mo lang masipag ka. Ulitin ko, kailangan mo lang maging masipag ka, right, na mag-aral, matuto. Kung hindi mo nagawa yan sa panahon na you were in school, then you can do it because ang life mo is never-ending learning. Amen. So walang katapusang pag-aaral. So that's why in the church, first thing na ginagawa ng church is to make your mind change. Amen. Now, how do we change our mind? We change it by plucking out yung mga weeds, yung mga damo, and then talking about, planting, farming, and then putting the right seed sa mga soil na ino-occupy ng wala namang fruitfulness. So, your mind is almost like sa isang bukid na you can plant any seed.
However, if you do not mind to plant any seed, immediately, ang tutubo dyan ay mga damo. At ang damo ay isang, bagay na hindi mo tinatanim kusang sumisibol. Katulad ng nandiyan dyan sa ating, yard, yan, from time to time ay tinakakat ng ating admin para hindi lumaki. In the same manner, pag ang may mo ay hindi mo yan tinitingnan, tutubo yan ng worldliness. Kaya, I would like to let you know, so here you are, and if you do not know the arrangement, now I'm showing you the arrangement of life. Let me tell you one big thing. Itong makikita nakikita niyo right now, is a produce, I would say, of my entire life. When I say my entire life, you know that I have spent my life, and I keep on spending my life searching, thinking, planning, what will be really the close accuracy, closer to accuracy. Ano ba talaga ang buhay? I have read a lot of good minds in the past. I read a lot of, books and brilliant minds, as well as, of course, the brilliant men na nasa mga Panginoon, and then sa general book. Now, I specifically, focus on life matter. So, hindi po ako nag-focus sa management, hindi po ako nag-focus sa computer, hindi po ako nag-focus sa medical, hindi po ako nag-focus sa engineering. Magagaling silang lahat. Pero, certainly, if I remember, since I was 24 back in my time, I remember I was already interested in knowing what life is. I even asked our God, if ever I would like to be expert, and I compared it with mga attorneys, expert mga attorneys, and so you would go to caliber ng mga attorneys, you are, in some legal situation. Now, I asked the Lord, young as I was, that I would like to be on life. So I keep thinking about life. And you know what? Now, something like ginusto ni Albert Einstein, i-unify niya ang math. Dahil siya nakagawa ng law of relativity. He also formulated what we call energy is equal to mc squared, and so forth. And the name Albert Einstein in the world of physics, as you know, until now is very popular. One thing that he didn't actually complete until his death was he wanted to unify. When you say unify, merong common denominator na doon lahat nagtatagpo sa single matter. So, he wanted to, formulate unified formula, but he passed away without doing it. Now, I'm telling you that because to me, I would like to say, in my life, one of the big things that I would like to say, bringing everything that I have, continued learning, this is something that I would like to impart to you, and I believe it will help you a lot, especially in the way you walk. So please, take it upon your heart. Amen. Now, I would like you to learn more how to walk. Now that you're a Christian for so long, you may ask yourself, what comes next? Ano ang susunod after mamasay ka? Now, if you ask that question,
I was there when I was in my 20s. What comes then? Next. So I had a lot of, thoughts like, okay, so I was a pastor in 20s, 19, in 1980s, 1990s, of course, until now I am. Then, during the time when I was so early, I thought, pastoring is something in my life. So, pastor ako doon, I don't know. But then, there will be some questions. How come that many people who come to the church and they remain in difficulty? They remain in sickness, some of them. So, meron naman sa church na magpapapray, some would be healed, some would just continue in the sickness. Are you following? Now, I also see in my life, some would be in poverty, and these people were so loving people, loving God, fearing God, faithful, but they continued to be on poverty level. So, as a pastor, it is my heart that I would like them to have what God has promised. But of course, it's not a one-way line, it's a two-way line. Now, most of the time, not most of the time, sorry, all the time, it is also from our end why we are not getting the promise of the Lord. So I keep asking, I've got a lot of questions throughout my life. Yet, the Lord God is always faithful in my life. Whenever I ask some questions, it may not be answered right away, but I know how to hold and keep my question. Later on, when I say later on, it may be 6 months, 1 year, 2 years, but I will remember my question. And suddenly it will pop out in my mind and getting the answer from my previous questions. Now I put it in plural form, questions, because while I, traveling, in my life, walking, taking my journey in my life, I got one question after another. But the Lord is so faithful that He keeps answering my questions. And that's why you will see it. So, after very listening, I always inquire of the Lord. Lord, why? Lord, how? And my question is not coming from unfaithfulness or, unbelief. My question is kind of interest that I know there is an answer to my question. Yet I just need to wait. And that's how my life has been. That's how my life has been. I ask questions. And then, of course, I keep observing, praying, reading, understanding, really listening. Until one of those days, suddenly the Lord will come and, I'm going to pick it up and say, wow, it's an answer. Recently, I asked a question and I said, Lord, where did sin come from? Saan ang galing ang sin? Now, I'm not going to answer that either. So, those are my questions. And then on, God will give me an answer. So, I asked really some, in them. Lord, where were we? Bago kami pumunta dito sa lupa, nasaan kami? Then the Lord will give me an answer. Are you following? Amen. So now, one big question that really arose is, Lord, why on earth, what are you really thinking that you expect from us? Ano ba talaga ang ina-expect mo? Ini-intel mo? Bakit kami rito nasa lupa? And these are some good questions. So, I did not teach you some things that napasa lang sa akin, papasa ko sa inyo, binasa sa akin dito, papasa ko sa inyo, and I will only rely, anyway, binasa naman yan ng mga nakaraang panahon yan, so siguro tama yan. So, ipapasa ko lang sa inyo. Hindi po ganun ang ginagawa ko sa inyo. No. Parang naramdaman niyo
yata blessed kayo. Amen. Ano ba? I'm not trying to be somebody, but that's how I be. How I have been. When I read a lot, I know that this has been going on. Binabasa ko, nakikita ko. But hindi ko kagad yan dinadala. You know why? Sabi ko, I have to really ask it from the Lord. Why? Kasi I do not believe na ako ay parang pinasahan lang, tapos ipapasa ko lang. No. I think that's one thing in my mind that I would like to let you know. I would like to take my life today as a great privilege. So, kung paano sinabi ko sa pamilya ko, halimbawa sa pamilya ko, hindi lalo sa church. Ganito yung aking philosophy sa pamilya ko. Ang mga magulang ko, pinasahan ako ng mga, sa family namin, kung anong belief nila, pinasa sa amin. Bilang bata, tatanggapin namin. Kung ano alam ng tatay-nanay ko, kung ano ng tatay-nanay, ipapasa sa inyo. At bilang mga anak, mahal na mahal mo mga magulang mo, so kung ano na sinabi nila, kakanlungin mo. Yayakapin mo. Are you following? Now, paniniwalaan mo kahit mahal mo mga magulang mo. Pagkatapos, dahil ko naman ay magulang na, ano yung papasa mo? Kung ano yung pinasa ng magulang mo, papasa mo rin. At kung ano yung pinasa mo sa kanila, tatanggapin din ng mga anak ko dahil mahal ka ng mga anak mo. At ipagdalaman mo, ang sinabi ng magulang mo, na kahit na sa harapan ng Biblia, ang sinasabi mo na galing sa magulang mo ay parang mababaw at meron sinasabi ang Biblia na talaga namang malinaw. Ngunit hindi mo matatanggap ang sinasabi ng Biblia dahil mas close ka sa magulang mo. Kaya ang niyayakap mong paniniwala ay hindi ng katotohanan kundi ang pagmamahal mo sa magulang mo na siyang pinasa sa iyo. Malinaw ba? Na kung saan, kung ano ang nangyari sa iyo ay hindi mangyayari sa iyong mga anak. Kaya ito ay pasalit-salit sa henerasyon. Hindi nagbabago ang kaisipan dahil ang mga magulang ay minamahal natin. Hindi mo tinuturo na huwag mahalin ang magulang, mahalin natin. Ngunit kung akin naman pagkakataon, makikinig ko kayo. Marahil, tunay na ako ay kinuha ng Panginoon at the age of 20, dinala ako sa Saudi. Doon po, medyo nagbago ang isip ko. Nung ako po ay nagtrabaho sa Saudi, binigyan ako ng Panginoon na parang pumunta ka muna sa wilderness at tuturuan kita. Doon po, sa Saudi, tinuruan ako ng Panginoon. Hanggang sa isa doon ay ganito. Pag ako nagkapamilya, kinakailangan ang ituturo ko sa kanila ay talagang maganda. So, aaralin ko ang lahat bago ko ipapasa sa aking pamilya. Aaralin ko ang lahat bago ko ipasa sa aking. If you can see, I am really taking responsibility of teaching. I am not going to teach because only it came from my beloved parents. I love them. But I am taking my responsibility from here. I am also now a parent and a father. So what will I teach to my children must be something that really the truth. So mga kapatid, bagamat nagbabasa ko ako lagi at umaalam, ngunit ang mga inaalam ko ay hindi ko basta-basta kayang pinapasa sa inyo. Kinakailangan lulutuin ko yun. I-ask ko sa Panginoon. Naintindihan ko yun. And you know what? Sisikapin ko na ang tinuturo ko sa inyo ay talagang mabubuti at lalo ito'y makatotohanan ilaw na siyang tinuturo ng Panginoon para sa atin. So
So, mga kapatid, this is where my heart is. I would like each one of you, ang sino mang may sakit dito, kaya mong gumaling. Ang pagtutulong ko ay hindi lang madagdagan alam ang kalaman mo. Gusto kong maging tunay na lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Hindi ka isang taong naghihintay ng kanyang kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo na. Sa lahat ng mga gusto mong makalabas sa kahirapan, makakalabas ka sa kahirapan ito, kung nanggaling ka sa kahirapan mula sa iyong mga magulang, makakalabas ka. At ang iyong pamilya, sarili, ay sasagana because matututunan mo ang tunay na pananaw ng buhay na binigay ng Panginoon sa amin. Sa lahat ng sa katawan at sa lahat ng walang, ito ang patutunayan ko, hindi magwawagi ang sakit sa buhay mo. Ngayon, paano yun? Huwag niyong sabihin na dahil kayo ay, nagbabasa ng Biblia, kayo ay kumakanta, pumupuri, gano'n na lang. Hindi po. So marami ang nag-aakala na dahil sila ay dami na nasa loob ng church, ay gano'n na mangyayari. Hindi po. Kailangan masusi natin, naintindihan yung mismong kabuuan. Alis sabihin na natin, halos kabuuan. At kapag natutunan mo yan, at nagawa mo, siyempre may kasamang dulo, ginawa mo, in-implement mo, sasabihin ko po sa inyo, doon papasok yung sinasabi ko mga nakaraan dito na ang salitang certainty. Certain. Meaning to say, ikaw ay sigurado. Alam niyo po, dinadala tayo ng Panginoon sa spiritual na maging sigurado. Pag sinabi ko spiritual and see, pero sigurado ka. Kasi tayo sigurado sa mga physical. Tulad ng madali kong halimbawa, physical, hanapin mo lang yung switch, i-switch off mo lang, at ang ilaw ay mag-turn off. Bakit? Physical mo na nakikita yung araw-araw, kaya natuto ka maniwala. Dahil nakita ng mata mo, pag switch off, and the light is off. Pag switch on mo, and the light is on. Sa kada ganun mo, natuto o naniwala na agad ang iyong senses. Right? Now, sa spiritual, hindi natin kayang paniwalaan agad kasi, right? Hindi mo siya nakikita sa spiritual eyes. So, natuto ka lang tumingin sa physical, kaya ang physical ay mas madaling mag-convince. Kaya na tayo na sa church para matutunan mo kumilos o galaw sa loob ng spiritual. Amen! Amen! Ang bibigyan ng guarantee na ang sakit ay hindi magwawagin sa buhay mo. Dahil ikaw yung walang sakit paparating, hindi na darating. Halimbawa, may mas sinasabi mga symptoms, sabi ng doktor, dito ko ipakikita sa inyo, kaya ninyo mas mataas. Amen! At bawat isa sa inyo makakaranas yan. Kaya ito tinuturo kasi ayaw na, bagaman kayo rin naman na from time to time ako po'y mag-pray sa inyo. Pero ang gusto ko pa talaga mangyari, kayo mismo ay marunong na mag-operate ng healing sa sarili mo. Yes! Kayo mismo ay meron ng sariling kaalaman paano ang yumaman, umasenso, bagaman pwede rin kita ipag-pray, pero ikaw ay may alam. So ang ginagawa ko po, i-equip ko kayo, kayong lahat, ayong kayong sumandalaman sa isang pastor. Yes! Yes! Gusto ko lahat kayo ay marunong umilos sa buhay niyo. Yes! Natawag ng pastor mo ni anak makikita na akong basito. Tandaan ko ninyo, ang Diyos na sa akin ay Diyos na sa inyo. Walang nagkulang na Diyos na sa
inyo, nasa sa akin. Pareho tayo meron Diyos, meron lang sa bawat isa. Ang validity, ang pagkakaiba, valuable, pagkakaiba naman, ay kung gaano ko kaalam, gamitin, o i-allow yung Diyos na sa akin. So, ganyan din naman, kung kayo po ay tunay na maniniwala at kukuha ng kaalaman, kung ano yung alam ko, kaya kung mga ngayon, yung pinapasok sa inyo, hindi ko tinatapong pa sa sarili, gusto ko, kung anong naman ako, din kayo. Makinig kayo dahil ayaw ko sa Lord, ang tinatalaw ng Panginoon sa akin. Everybody say a big amen. One more time, say a big amen. At ang po itinag sa spiritual na imagination ko, na lahat kayo ay matututong kumilos sa ipinakikita ng Panginoon upang sa ganoon, bawat isa ay umakasenso sa buhay sa ibabaw ng mundo. At ang pang-asenso mo ay hindi lamang pansarili, kundi ang pang-asenso mo ay pagpapakita na ang Diyos ay nabubuhay sa iyo para bigyan mo ang Diyos na kasi makikita ng mga tao na nakakilala sa iyo ang pagbabago ng buhay mo. Hindi lamang sa iyong pag-uugali, kiligan nila, ngunit nakikita nila na ang paglakad mo ay may kakaiba. May kakaiba. May kakaiba. Ang paglakad mo ay lamang. Ang paglakad mo ay na tatanawin nilang bakit parang swerte siya? Hindi siya swerte. Hindi ka swerte. Miracles ka. Swerte. Hindi. Meron ka tagumpay. Amen. May lumisan ka. Now, ito yung dahilan kung bakit ko ipakita sa inyo to. Hindi po ito isang information na. Ito po ay isang bagay na kailangan mo sa iyong buhay. Tayuan mo. Since wala ka namang tinatayuan, since parang wala ka namang idea, ilagak ko. At patutunayan ng Panginoon sa iyo. Binuhay mo na sa sarili mo na may kalaki na ng buhay mo. Subukan mo to. Subukan mo to. Since wala ka namang idea, at palagoy-lagoy lang ang tao mo, minsan sa kanan, minsan pasulog, minsan pabalik, minsan kaliwa, minsan umiikot, hindi mo alam kung saan ka pupuntahan mo. Para bang isang bangka na inaagos ng isang alon dito, alon doon, hangin dito, hangin doon, hindi mo makarating sa isang pampang. Mga kapatid, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na gamitin nyo itong inyong mapapakinggan. At mga kapatid, you are blessed. Why? Because mismo, narinig nyo, personal, ang magtuturo nito. Ikaw ito, are you listening? Palalakisin ko lang, para mas maganda. Ano ba ang mangyayari dapat sa'yo? Ito yung ikaw. Bagamat tinata ko mula sa earth, na kunyari ikaw ito, therefore ikaw ito. Ikaw na ito. Ngayon sa kanang Kristiyano, ang kalagayan mo sa pagiging Kristiyano, pumasok ang Diyos sa iyo. At ang Diyos at ang iyong Espiritu, since God's Spirit at may Spirit ka, ay pinag-isa. Amen. Ngayon, sa pag-iisa ng banal na Espiritu sa iyo, ano ang susunod? Yung iba, alam na rin lang, pinapakabay. Hindi ko. Ang pagpasok ng Panginoon sa iyo, ang layun ng pagpasok ng Panginoon sa iyo, ay hindi na bago mula sa una. Amen. Kung ano ang nais ng Panginoon
sa iyo upang siya ay makapagpahayag. Makapagpahayag. In other words, express. In other word, ma-experience siya. Or in another word, manifest. So, manifest, exhibit, express. Ulitin natin. Wala muna doon sa express. Para malaman yun. 1, 2, 3. Express, exhibit, manifest. So, kinakailangan ng Panginoon na siya ay mapahayag. Ano ang kanyang desire mula noon? Siya ay mapahayag. Everyone say, mapahayag. Right. Saan? Sa iyo. Everyone say, saan? So, ganito. Say with me. God wants to manifest in me, through me, and as me. Saan nalagay yung tatlong, alam ko nalagay yung sabot-sabot eh. Hindi marunong magsalita ko sa seminar. Pakihanap nga dyan, nandito sa gulo kayo. Ulitin natin ha. Ano yung tatlong gusto ng Panginoon? 1, 2, 3. Saan sa? Paano siya mag-manifest? In as me. Matututo kayo ha. Ito, preaching ko, pero more on teaching. Bakit? Because your pastor is a teacher. Right? So, ito dapat siya mag-manifest in me. Okay? Through me and as me. Woo! Now, so, gusto ng Panginoon yun. However, just lang. Galing ka sa isang malayong lugar na hiwalay ang iyong awareness. So, ang awareness mo ay nasa iyong, konstitusyon. At ito ay meron kang mind na kung saan yan ang kumakalap na parang organ. At ang mind mo ay may dalawang klase. Conscious mind and subconscious mind. Yung mind mo as a whole, parang dalawa, ay maraming mga elements na hindi isip ng Diyos. So, bago ka pumasok ng Diyos kayo, may mga nakapasok na. Nakikinig. Ang Panginoong Diyos natin ay meron siyang, tinatawag na mindset. Pero ang mindset mo ay nakapagpasok na ng kung ano-anong klaseng mga damo, dawagan, bato, na siyang nagbibigay degradation sa iyong bukid, sa iyong lupa. So, ano-ano man ang tinanim mo dyan, yun ang iyong expression na yun. So, nag-express ang iyong buhay na iba't iba, hindi mo na-express hanggang dahil wala ang kaisipan ng Diyos sa iyong kaisipan. Naunawaan. Dahil doon, bawat isang, what I'm saying, Christian ka, hindi ka nag-aaral para mag-aral kumuha ng grade sa pag-aaral ng Biblia. Hindi ka nag-aaral ng Biblia para ma-recite mo. Hindi ka nag-aaral ng Biblia para makipagtunggalin at makipagdebate. Nag-aaral ka ng Biblia para makuha mo yung tinatawag na principles ng Diyos. Mga prinsipyo ng Panginoon na nasa loob ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Teka muna. May I ask you,
Kayo ba interesado sa Diyos? Yes! Kung interesado kayo, hanapin din yan, principle. Amen? Halimbawa, interesado ba kayo makilala si, Pastor Rene? Oo. Pag gusto niyo akong makilala, hanapin niyo yung principle. Kung gusto niyo po ako masiyahan, hanapin niyo yung principle ko. So, pagkat yung principle ko, ay papaligaya sa akin. Parang naintindihan mo. Naintindihan naman. Halimbawa, may babae kang niligawan. Are you with me? Para yung babae, ay mapasagot mo, hahanapin mo yung mga gusto niya. Yung gusto niya, bahagi yun ng principle niya. Are you getting me? Kaya, kapag ikaw ay naliligaw, when you're courting a woman, you are courting her principles. And the moment you touch principles ng isang tao, magugustuhan ka niya. So, the principles, alright, is the other person of me. Ako, may ugali ako, may ugali ko. Pero sa loob ng ugali ko, may principle ako. The same way, ang God is loving. God is love. But si God is love, and the principles. Somehow, that's why in passion ng tingin sa Diyos, hindi nila nakikita, God is love, just like me. I am a father, and if you want to ask me how much I love my children, so, experience. But, you should also have my principles. Hindi po rin ama ko, kung mas hindi ko yung alam mo. You can never mention my fatherhood. Are you with me? But don't try to break my principle. Because if you break my principle, I will also, it will break you. Sige na makaintindi. Naintindihan na ako. In the same manner, our God is God, who is Almighty. He is love. But we must know that our God has His, set of principles. So if you want to please our God, if you want to please me, let's say, if you want to please one person, find out His principles. Are you following? Sino nakakasunod ko na? Amen. Now, therefore, kung mahal dapat nalaman ka ng iyong makakasama pag-aaral ng bagong study mo on grade 7 mo. So, mananakit po ako ng saglit para mag-isip kayo. Magaling kayo sa akin, pasensya na ako, okay na ako. Yung mga walang grade 7, talagang nakikasang tulong. Yung mga walang grade 7, anong ginagawa mo? Hindi nila pinakaitan. Baka lang bakit? Sabi mo, ano ako na? Ba't hindi mo ibasa ang principles niya? Wala kang tayo. Kasi di ba, nababasa akong isa mo? Dahil isa mo, bakit ko lang makisa? There is beauty kapag dito ang maraming tao ay ibibigay na kayo ng mga spiritual thoughts. At sa mga kasama, kung ano yung kailangan na sa bukas sa loob ng Biblia, and then finally, makikita mo yung principle ni Lord. Tapos kung malaking tanong, wala sa siya, magpakabisi ka. Magpakatanga ka. Okay, are you listening? Kung yung sarili mo ng katuwiran, pagdating sa dulo, sa tagal ng magsisisi,
Ang pagsisisi, lagi na sa dulo ng katangahan. Pasensya na po kayo. Ako po siguro yung pastor na nagsasalitang ganyan. Dahil okay na akong, sige, huwag na lang kayo. Hindi nyo ba nakikita ang sobrang kamangmangan ng isip ng mga tao nito? Hindi kayo pa ba talaga yung magiging yung kamay ni Lord pag-iinan niya? Gusto ko kayong masagip. Masave kayo. Kahit ko na magsalita ng parang pangit. Masave lang kayo. Mga kapatid, dito mo maipapayag na mahal mo ang Diyos. Bakit? Hanapin mo yung principle niya. Ano ba yung principle ni Lord? Saka mo maintindihan, ay, ganun pala. Ay, ganun pala. O, di ba? Pag naiintindihan mo, pagkakaroon ka ng tinatawag na assessment. Thinking. Kaya ito, dadalhin niya, pag natutunan mo yung principle, dadalhin mo sa conscious mind mo. Yung conscious mind mo, mag-rationalize. Mag-think, mag-analyze. Iwi-weigh niya. Maglalaman-laman pa yan dyan. Bagamat naiintindihan mo ang tama na, yung palang principle ni Lord, na-discover mo. Pero, ito, conscious mind mo, hindi pa yung kagad madali sumunod. Nag-iisip pa yan, lumalaman pa yan, ako pa nalaman yan. Kagawihan pa ng kagawihan yan. Hindi na ba kayo napulo? Hindi na ba kayo nasala sa pangatwero nyo? At nagdamit na, progress yung kagawihan. Kailan kayo yung mag-iisip ko sa kailan? Pag sinabi ng Diyos sa kanyang principle, susunod na lang. Kailan yun? Ano ba natandaan na? Hindi ba pa rin marunong sumunod? Tapos ayaw mong pagsabihan ka. O gusto mong pagsabihan ka ng karanasan? Ayaw ko naman. Huwag mong imbitahan ng Diyos. Pag nakikinig ka ngayon, gawa, ang pakinggan mo ko. So kung wala ka pang sinasabi mong Dream 7, huwag ka na maghintay. Sabihin mo, mahal mo Diyos, hanapin mo kung saan matutuo ko. Hanapin mo yung principle niya. Hindi nakikinig ka lang dito every Sunday. Every Sunday. Kaya mga kumisan, natutuwa ako eh. May mga churches na sa dami ng alam service, mga kapatid, 1.5 hours lang 30 minutes ang auditan. 35 minutes o 25 minutes lang ang preaching. Tapos announcement. I-preach ka ng 1 week, 25 minutes, 30 minutes. Mga kapatid, ano, talino nyo? 30 minutes na sa isang linggo? Nakuha na! Yung mga ito, si Pastor ang nagturo. Ano ba sa... Hindi tayo lang kasi na so, hindi ka ba kasi yung 30 minutes lang? Ano to? Saan ka na? Mga kapatid, kung seryoso ka, tinuturuan ka. At kung natututo ka pa dito, pagpalain ka. Kung gusto mo lang ipakikita ng share mo, umalis ka na kagad, baka matapos ako. Kasi dito, talaga naman, we are so serious enough na malagyan kayo sa isip nyo. Amen. Sa point, sa Africa, ask them, ayaw nila ng message na isang oras lang. Buti pa sila talaga, so on fire. Sa atin dito, parang tayo mga medyo bakit yung oras natin, nagmamagaling tayo. Ay, yaman ba kayo lahat? May trabaho ba kayo talaga? Aba, salita ng Diyos. This is a privilege na may ito pa kayo. Ako nga eh, makipag-shake ko lang kayo ng Lord. Kung wala akong bigyan sa akin, araw-araw punta ako sa church. Kahit ang sayo ko, kahit maglakad ako, basta nasa church ko, huwag lang ako disakit. Dapat din namin negotiation.
Hindi ako alam mo, Lord, pwede mo na ako mag-10, pwede mo hindi mo ako mag-10. Lord, pwede mo na ako mag-10. Sasabi si Lord, pwede na. O gusto mo, nakahiga ka pa. Kaya nakahiga ka na. Kaya ka. Gusto mo ko mag-10. Pakakabot ka na ba? Yan ang mahirap. Hindi mo alam kung saan ka talaga gusto. Alright? Pag nakahiga, gusto lumakad. Pag pwede lumakad, gusto mag-stay. Kasi walang direksyon. Now, so, are you listening? Yes. Kapag nakikinig mo na ikaw ay nangangailangan ng principle, mahalin mo yung principle ni Lord. Yes. Pag nilaan mo ang principle ni Lord, pag pinasok mo yan, gagawin mo belief. Isang paniniwala. So, una, na-discover ko, ano na lang gusto ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos? Ikaw ay marunong maglingkod sa Kanya. Ano ang gusto ng Panginoon? Ikaw ay matutong kumilala na meron kang leader. Pagkaman pareho pa na tayong anak, pero meron pangalan. Kumbaga sa anak, makilala mo, parang tayong tao, parang tayong pinanganak, pero since pinanganak ng panganay, bigyan mo siya ng honor, siya ang unang pinanganak. Kaya hindi naman sa church, meron naman itinalaga na meron responsibility sa pagtuturo. Hindi tayo magkakaiba sa pagiging anak. Pero sa responsibility, meron tayo. So yung honor mo, yung tinalagang leader. Ano rin pa naman sabi ng Panginoon? Dapat marunong kang magbigay. Dapat ibigay mo para sa Diyos. Marunong kang magpatawad. So yun ang mga bagay na naiintindihan mo. Sasabihin mo ngayon, yung pala sa Panginoon, ano sa mga gagawin? Dapat mo siya dito sa conscious, iba mo siya ito sa subconscious, sapagkat ang subconscious ang totoong naniniwala. Amen. So, ano yung sabihin? Dapat natutunan nyo, palitas mo. Yung pagkakawin nyo, hindi na nakapalitan. Bakit? Hindi na natin sa pinarating sa loob ng subconscious mind. Ang subconscious mind, ang totoong naniniwala sa buhay mo. Ang nakakaintindi sa mga malakas sa inyo. Maraming mga tao, lalo sa mga nanampalataya, marunong lang mag-discuss. Pero yung pinapaniwala nila ay hindi pa bumababa. Ang totoong naniniwala ay narito. Ito ang true believer, ang iyong subconscious. Bakit? Ang true believer ay subconscious. Ano ba ang role ng subconscious? Ang conscious, siya yung nag-rationalize. Nilalaman mo yung principle, isipin niya, okay, i-rationalize. Ang rationalize, inaano niya, nakakit niya, bigawin niya, so nagtitin siya, yung mga ganito. Pero, kapag salita ng Diyos dapat yan, ang ating conscious tatanggapin. Tapos, ibababa niya, sasabihin niya, paniwalaan mo yan. Kasi si subconscious, ano man ibigay niya, paniniwala niya. At ang subconscious, ibigay mo ang mali, paniniwalaan pa rin niya ang mali. So, anything na binigay ng conscious, paniniwalaan, di subconscious, kayo mag-ingat kayo magbigay sa kanya. Dahil ang nabigay ka ng panin, ang nakakaintindi sa loob ng pinangyayari. So, ano ang nasa loob ng subconscious mo na pinaniniwalaan mo, nasa ngayon, hindi mo rin alam na pinaniniwalaan mo na. Pero, kung saan ito ang kumikilos sa buhay mo. Bakit ito kung saan kumikilos? Kasi pinaniniwalaan ng subconscious. At bakit naman pumunta sa subconscious? Kasi, paulit-ulit na sinasabi ng conscious. Pagpaulit-ulit niya sinasabi, sabi ng mga conscious, sige, ako na lang kukuha yan, ako na gagalaw. Pinapaniwala ko din sinabi ko, ako na lang gagalaw. Kaya ngayon, pag nasa ilalim ng sub, tapos naging sub sa ilalim, submarine, submerge. So, ito yung nasa ilalim ng iyong kaispan na hindi mo na matatanaw, pero siya na ang kumikilos para sa iyo. Yung mga sa loob ng subconscious mo ay mga salita ng Panginoon, mga principles ni Lord, ang sagot ay hindi.
Maaaring narinig mo, ang buwan nito, nung kayo tumagal sa Panginoon, pinaniwalaan mo siya lang tagapagligtas. Oo. Pero, nagdagdag ka ng maraming principles sa Lord para unti-unti na ang kilos at galaw mo ay kilos at galaw na nagpapahayag sa Diyos na siyang gusto nga mapahayag sa akin. Hindi. Bakit? Hindi ka interesado ang magsasabi ng Diyos. Wala kang ang panahon eh. Busy ka nga, di ba? Busy. Pero busy ka. Sayang ang araw mo, di ba? Sayang. At saka di ba, hindi mo pwede maingon yung bahay mo? Wala mag-aalaga di ba sa anak mo? Wala mag-aalaga sa mga bata diyan na nasa sa'yo. Gusto mo mag-aalaga. Sige, mag-aalaga ka. Mamatay ka. Di ba? Okay naman. Pero gusto mo eh. Sabi naman ng Lord, anong gusto mo? Okay na. Pero siyempre, ang feeling nga, hindi ko ako binibigyan ng pagkakataon. Parang lang. Gawin mo ang gusto mo. Pero alam mo, what is due to me, hindi mo binibigay sa akin. Pero hindi ka pipilitin kung saan gusto mo. Kung gusto mo gawin yan, gawin mo. Kaya mo yan eh. Kaya kung hindi mo kumiti mo ang Panginoon, hindi ibig sabihin, tama yung ginagawa ko. Buti na lang, may isang matama na magsasalita sa harapan mo. Yun na nga lang, yung pastor nyo ang magsasalita, medyo masakit. At kung magigising kayo, pagkapala sa inyo, kung hindi naman, kayo palo ng Panginoon, magigising kayo. Alam ko, ayaw nyo ng palo, di ba? Sino gusto ng pagpapala? Sino gusto ng pagpapalo? Yung mga hindi nagtasin nila, tasin pa kayo. Nagtatanong ako eh. Ano kayo, tulog na naman? Kaya ako nakasapasa ko. Pag malas ko, tulog ka na. Ako sabi ko sa inyo, mga natutulog dito kahit pas mata. Ang babati ko to, mas marami natutulog dito sa loob ng church. Joe, sisigaw ko mga pangalan, akala ko dito, kaya hindi ako natutulog. Hindi ko rin sumunod. Magbabayan. Wala naman ko naman. Sinabi ko, ito, itaas. Hindi na itaas, natutulog yun. Yun ang sigurado mo natutulog. Kahit isip mata. Bakit? May mga tao sanay na matulog. Kailan ka mata. Tulog ka lang yun. At yun yun, sabi niya sa loob ng church, parang hindi halata. Akala mo, isip ko lang tulog. Ang sarap kasi matulog sa loob ng church. Yung mga sasabi na ng tulog. Sabi na, dito talaga, bakit ang magbabago ng tagamit para sa iyo, Jojo, ha? Kaya naman. Now, mga kapatid, ano ang mga subconscious mo ngayon? Mga kapatid, hindi yung mga naiintindihan mo. Pag nagluto ka, kailangan trabaho mo magpapasukin yan sa loob ng iyong subconscious. Bakit? Siya yung totoong naniniwala. Halimbawa, matagal mo nga naiintindihan about tithing. Pero, hindi pa rin pumasok sa iyo. Kaya ang pagtatay ay hindi naniniwala, hindi nyo nabibigay. Kasi yung subconscious nyo, kami naniniwala. Hello? Now, alam niyo ba, maging ang hindi, walang sakit na hindi alam, pagaling ng Panginoon. Ang sabi pa ng Panginoon, Sino? Yan. Kung ang subconscious mo ay naniniwala, isa ka po sa hindi naniniwala. Now, I believe in the Word of God. Everybody say, I believe in the Word of God. Ang sabi ng Word of God, who he who believes, nothing is impossible. Can you say with me, nothing is impossible? Nothing is impossible. Another way around, simply, impossible is nothing. Impossible is nothing. Ang sinasabi ko yan, hindi mo yung mga pag-imposible sa buhay mo, kaya sasabihin mo, boy, alis ka dyan. Walang imposible sa akin. Now, ano lang ang gagawin ko? Tuturuan ko ang aking ano man ang sakit na meron ka, pag naturuan mo ang subconscious mo, magaling ka. Kaya mas
Kaya, mga kapatid, kung kayo nakakaintindi sa sinasabi ko, ang isang magaling na tao, matapos yung mapangyan mga sinasabi ko, gagamitin niya ang kaalaman niya. Dahil kung ito ang nagtotoong pananampalataya, gamit sa prinsipyo ng Panginoon, paniniwala na. Parang nag-iisip siya sa kanyang isipan, parang, Lord, parang sa physical namin, kaya mahirap intindihin. Oo nga, ano katulad? Magbigay ako. Paano magbigay ka na sa akin? Ano sabi ng Panginoon? Magbigay ka. Sabi na ng Panginoon, magbigay ka. Ano ang sabi niya? Kusang meron o babalik sa'yo. Kung naniniwala ka, at nakikita mo yung physical na effect na ikaw ay nawala, mga kapatid, sa pagbigay mo, meron akong nawala. Hindi actually ang reality, hindi nawala. Umikot na. Pero sa physical na mata mo, ang bawasan. Let me tell you. Days go by. 1 week, 2 weeks, 1 month. Let me tell you. Nagtatrabaho yun. Nagtatrabaho yung binigay mo. Yung binigay mo sa pastor mo, sa leader mo, yung binigay mo, na pledge mo, nagtatrabaho yun. Amen. Hindi ka tulad ng mga binigay ng tinanula mga scam. Hindi na mga scam. Dahil hindi ko almost na scam na wala ilang tao sa atin. Pero ito, hindi ko scam. Bigyan mo ako ng halimbawa, bibigyan ka sa Panginoon, hindi po balik sa'yo. Hindi po balik sa'yo? Let me tell you, nagbigay ka, silang lahat nagkasakit, ikaw hindi. Aba, alam na hindi nalipon. Yung iba, nagbabayad, ikaw wala kang pinayad. Bakit? Wala kang sakit. Kung nagbibigay ka, naprotektahan ka, sa pangako ni Diyos, kung binigay mo yung tayo ko, paprotektahan ka din. So, yung panahon ng COVID, hindi ka nagkasakot. Sabihin sa akin, pag hindi ka nagbigay ka na hindi mo manig sa'yo, subukan mo lang sabihin sa akin. Pero bakit hindi ka marunong magbigay? Kasi, hindi mo ganang things. Nagiging ka ng convincing sa labas. Mga kapatid, ikaw rin na masisira. Pag hindi mo na ako convince, ang mga prinsipyo ng God, na ikaw rin ang dapat mag-convince sa sarili mo. Kaisipan. Makalayo kasi pagkatutuloy lang. Hindi mo lang ako convince. Dahil mo lang pinalalaki ang monster sa loob mo. Pagsalita ng Diyos, yung po ka lang, at convince mo to. At kung hindi mo naiintindihan, huwag mong, pakinggan ng mga katuwiran. Sapagkat mas mataas lagi ang prinsipyo ng Panginoon. Dahil sabihin, sumunod ka lang sa salita ng Diyos. Ikaw ang kukumbins. Ikaw ang kukumbins sa kanya. Hindi ikaw. Eh, yung gagawin dito, inaalos yung hindi makikinig. Mga kapatid, ikaw ang responsibility sa isip mo. Pero hindi ka makikinig dito, may takpira ka. Sige. Kumiga ka sa kapiliran mo. Oo. Yun lang. Hindi kita tinatapos. Ako po 65 years old na. Hindi ko sasabihin, papunta ka pa lang, pabalik ako. Ano? Pabalik ako? Hindi ko pabalik. Hindi ka rin. Yung mga pumabalik, sila ako ano. Nakabalik ka, punta ka na, pabalik ka pa. Hindi ka pa. Eh, bakit ka babalik? Pag gusto ka, kasi ka na natutupo. Eh, di ka pala nagdidipay, nagdidepreciate ka. No, dapat appreciation ka, pataas ka pa rin. So, bakit? Pabalik ka pala eh. Palit ang isip mo. Now, are you listening? Ang sasabihin ko sa iba, nagkakasal ka. Pero kung pumunta na ako ko, o gusto mo man ako, lalo ko kaya si
sisi ko, kahit sinilip ko hindi na alam ko, yun. Mga kapatid, mas masarap sa mga sasaktan. Sabihin mo yan sa sapon mo. Kasi pwede kumapangapiran. Ito walang kapiran, hindi ka na kapiran. Pag ikaw na convince na, bibigyan mo dito, si subconscious, lagi sumusunod. Sabihin mo pangit ka, sasabihin niya, pangit ako. Hello? Na, kahit na itsura mo ay itsura parang hindi ma-describe, sabihin mo pa rin pogi ka, hindi mo marami ka. Pogi ka. Oh! Alam niyo ba mga kapatid, if I'm going to give blood, ano yung sinang blood? Diretso one. Alam niyo ba, dito sa ibabaw ng mundo, pakinggan nyo. Lahat ng marunong magwala, pinag ito. Pupunta ako sa extreme. Yung mga magnanakaw, pinanimulan nila, yayaman sila. Magnanakaw sila. Naintindihan ako? Pagkukrap sila. Hello? Yung mga magnanakaw, paninimulan nila, ayaw na magnanakaw ng one, kasi nagtigil. Imposible yun. Pero pag pinanimulan mo, mangyayari. Ulit ko, nakikinig kayo? Yung mga kidnappers, naniniwala kanila magkaroon ng 2 sa isang araw. Nagagawa nila. Yung mga pickpocketers, na kahit na nandito yung tayo nilang nakaway niya. Kaya nila yun. Naniniwala ko? Kaya nila yan. Bakit yung sinasabi ko? Kasi, buti pa yung mga kaibigan, marunong maniwala. Samantala mga Kristiyano, walang pinapaniwalaan. Parang wala akong narinig na. Ibig ko sabihin, buti pa yung mga kaibigan, may pinapaniwalaan kahit kaibigan. Yung mga Kristiyano, wala akong pinapaniwala. Bahala ng Diyos. To be blunt. Pag pinaniwalaan mo ang isang bagay, makukuha mo. Pag nakuha mo yan, may consequence lang lahat. So, ano naman paniniwala mo, makukuha mo pag marunong kang maniwala. Whether evil or whether good, pag pinaniwalaan, mangyayari. Parang hindi kayo may impact ba yun? May impact ba? May impact ba yun? God, so, for positive, paniniwala ka, nasanay ka yung para ng negative. So, meron mas negative, mas meron pang evil. Pinaniniwala nila, natuwa nila. At ang talas ng paniniwala nila, nagawa nila. Ang punto ko, ikaw, Kristyano, anong pininiwala mo? Ako po, handa po ako mag-tiis. Anong paniniwala mo? Ang talas. Sana po nakikinig ako. Hindi ko sinasabi na gusto pinag-iwan ko. Pag ikaw may pinaniwalaan, kung anong pinaniwalaan mo, may corresponding effect. Kung evil yan, meron niya balik sa'yo. Kaya naman, may mangyari. Pero mangyari yung gusto nila. Pero meron ka tumakol. Pero yung pala naman eh. Ikaw sa buhay mo, anong pinakamalaking pinaniwalaan mo? Lalagyan. Wala po. Simple tawag po ko. So, pag simple ba, ibig sabihin, wala akong dapat maniwalaan mo natin. Napakalaki ng Diyos natin.
gusto maniwala na kayo yung mag-iinaryo, taas na kamay. Taas na kamay na maniwala, hindi maniwala. Taas na kamay yung gusto mag-iinaryo, hindi maniwala. Sabi ko sa inyo, ay wala akong nakakita kayo. Dati matalino. Pero meron sa sinong talagang nagpapakatalino. Alam niyo kung sino? Si Pastor Rodel. Sabi niya, Pastor, ako magbibigay sa iyo ng kotse. Ayan. Ngayon, sinabi ko matalino bakit? Siya yung mag-design. Bibigyan niya ako ng kotse. Sabi pa niya, Pastor, kung magbibigay sa iyo ng sports car. Pinapaniwala niya. Nakikita niyo yun. Bakit sabihin mo, saan kuha ng pera yun? Wala kang pera yun. Hello? Pero bakit sinabi matalino? Matalino kasi, ginawa niya ako ng inspirasyon. Katama naman ng inspirasyon, bilang pastor. At sumusunod siya sa principle, honoring. Pero, anong balik nun? Halimbawa, kung ang work ang bibigay ka sa akin ng 2 billion, ano ang bibigay ng pangla sa kanya? 10 million. Hindi naman magkakapit sa sarili mong kusyon. Bibig naman na Lord, ano magiging yun? Pero, di ba nga, 10% na ibibigay mo? O, ibibigay ka lang yun. Bigyan yung 10%. Eh, kaya magiging ka sa kanya, magkano? Bigyan! Magaling mo! Sino yung ginawa ng expression? Ako! Tama yung ginawa niya? Tama! Bakit? Ano? May bakit yung kaya wala! Sino po yung mga kaya ko? Matalino. Kaya tanong ko, sino dito ang marunong maniwala na malaki? Mga kapatid, tinutulog sa inyo paniwala ang tunay. Sino ba yung kita siya? Ikaw? Oo. Ikaw nga? Ikaw yun? Ako! Binibigyan ka ng mga pagpag-isla mo para makilala ng mundo ito. Sino yung tuhin ka lang? Sino ka? Sino ka? Pag-inis ka, panis sa akin, sino gusto mo na? Ako! Sino ka? Kaya ka lang, lumilas, nakasabas. You know what? Meron naman binigyan sa akin yung Panginoon. Itong self-conscious pride, I brought it to the Lord. Amen. That's enough. Yes. Bigyan mo siya ng self-sperm. Gagawin niya mo, bakit? Kung bigyan mo siya ng news, papalang ako na tayo. Kaya ang sabi ko, if you have faith, as far as we can see, bigyan mo siya ng isang pag-ibig. Para na. So, mabigyan ka ng binigay. Sino na mas maniwala? Are you ready for me? So once, alright, meron ka na ngayon paniniwala. So, naniwala ka ng principle. Meron ka na ngayon mga item ng principle ni Lord. Now, listen up. Meron ka ng principle. Ito na yung principle. Halimbawa, ako, nakikinig mo kayo? Kailangan ko yung principle ko. Ay, ano ba? Yung principle ko, puli mo, ngayon, makakalimutan ka sa pagkakas. Bakit? Kasi alam mo yung principle ko. So, nakaka-cross ka sa akin. Kasi alam mo yung principle ko. Tapos sa principle ko, sa akin yung pakita. Amen. Yung paniniwala ko sa Panginoon, namin ngayon. Ngayon, punta ka ngayon sa presence ni Lord. Ito ka. Punta ka sa presence ni Lord. Yung I am.
So, paano kung makakapunta sa presence ng Lord kung wala kang alam? Halimbawa ng babae, example lang. Pumunta sa kanya, nagbigay niya ng red roses. Tinapon ng babae. Ayaw man ng red roses? Bakit? Gusto ko yellow. Bakit? Tatanong ka ba? Gusto ko rin. Sabi, gusto ko red. Ako gusto ko yellow. Gusto ko red. Teka mo na, sino ba binibigyan mo? Si Lord. Ano gusto ni Lord? Yellow. Bakit binibigay mo red? Kasi nag-assume ka. Bakit nag-assume? Akala mo lahat ng babae gusto red. Si Lord, may principle. So, pag mali ang dating sa kanya, hindi na makikilala. So, anong gawin mo? Kailangan. Ano kailangan? Kilalanin mo si Lord. Ano ko lang? Sino may kilala tinulong ko? Alright. Pag tinanong kita, mga sinasabi ni Lord, kaya mo sabihin, di ba? Ano gusto ni Lord sa buhay mo? Pahayag ka. Pahayag siya. Now, pag ito ay pumunta, na-connect mo si Lord, ano ang marinig mo sa kanya? Ang marinig mo sa kanya yung pangalan niya, I am. Now, ididikit mo kayo kung ano gusto mo. Ano ba gusto mo? Kaya lagi yung sinasabi ng Lord, what do you want me to do for you? Gusto mo ikaw yung manig. Sabi mo, I am. Sabi ko, gusto mo naman ikaw ay mula. I am abundant. Right? Gusto mo ikaw ay maging victorious. I am. So, makakakunin ka. Kaya yung principle ng Lord, naka-approach ka, pag nakapunta ka doon, nakaalang ka. That's the tune mo. Pag narinig mo yung sinasabi ng alam, pupunta ulit sa iyo. Dito mo kayo mag-feel. Pag narinig mo siya, feel mo dito. Kaya feel mo. Amen. Narinig mo sa mga how powerful! How wonderful! Feel mo dito. Habang feel mo, maglalagay ka ng image. Tapos pinaproblem mo as it is already done. Pag narinig mo, feel mo, lalagyan mo ng image kung ano yung winner ka. Ano bang winner ka? Ano ba yung rich ka? Kailangan meron ka ng picture paano rich mo yung binibigyan ka ni Lord na ikaw ang maglagay ng picture sa canvas mo. Anong klaseng mayaman ka? Anong klaseng abundant ka? Anong klaseng tagumpay ka? Alright, anong klaseng build ka? Sabihin mo, sapagkat ginagalang ng Diyos kung ano ang nasa isip mo. So pagganangin mo ang iyong isip. Meron akong kilalang tao dito. Sabi niya, ay ang pogi. Ay nako. Pero ang tingin lang sa kanyang pogi. Hello? Oo. Di totoo yan. Meron mga iba dito, ang ganda-ganda. Ang feeling niya, hindi siya maganda. So, kahit maganda siya, ang feeling ng tao, hindi siya maganda. It is what do you really, feel. So now, as you image, and then you proclaim, now, may tinatawag na projection. Ilalabas na ngayon. Hindi yan nandiyan na. Sasabihin na ngayon ng Panginoon, now, I am going to express myself in you, through you, and as you. Okay? Ipo-project mo ngayon. Halimbawa, meron kang law of believing, ibababrate ngayon, yung law of believing ko, yung principle of believing na pinaniwalaan mo, magkakaroon ng effect sa buhay mo. Pag nag-effect sa buhay mo, ibig sabihin nun, it's a kind of law of life. Batas ng buhay. Na ang batas, ibig sabihin, may cause at may effect. May cause, may effect. Yung effect kayo, yun ang mararanasan mo. Pero ang buhay ko ngayon ay gagawin sa loob ng langit. Hindi lang makiwag kali-kali. Ito gagawin ko. Wala lang kamay ng Lord. Automatic principles, Lord, na naging laws of life. Batas ng buhay. At ang batas ng buhay, walang favoritism.
kasi inanin. Kaya pag may panahon ng tatanim, tanim kayo ng tanim. Pag ang pera nyo ay pagtong, magtanim kayo, huwag puso. Pag kayo malakas, tanim kayo sa gawain ng Panginoon. Sa amin lakas nyo. Parang pag hindi, pag kayo ay meron pa ngayon sa kalakasan, ibigay sa Panginoon ng Panginoon. Tagtanim ka ng lakas, lakas din ay nabalik sa iyo. Dapat gusto lang ng ministry, service yung binibigay nila, service. Pero mga kapatid, marami na sa loob ng ministry, hindi na mayaman. Bakit? Bakit gusto sabihin mayaman ka? Ano ba tinanin mo? Paglilingkod. Di, lakas din yung bibigay sa'yo. Kaya karamihan sa mga nasa ministry, umahama. Papasok ko sa ministry, mga kapatid, muli na. Pero sana maging umulat. Pakita yung mga kapatid. Sila, Sister Mila, nasa, deliverance ministry, noong Friday lang, nagpa-deliverance si Brother Marco. Sabi ni Sister Marie, pagod na pagod siya. Kaya hindi daw siya nakapunta doon sa dapat pupuntahan. Mga kapatid, mga 40s pa lang yan, nasa deliverance na yan. 75 na po. Kung yan ang Panginoon, walang sakit. Lumakas ka matulog. Sumama kayo sa ministry. Now, may mga nasa ministry, Lord, itatanong, bakit po ako mga mahirap? Ano ba tinanin mo? Lakas. Hindi lakas din. Nagtanim ka ba ng pera? Nag-pledge ka ba? Wala ko. Hindi mo na ka manihigit. Bakit? Nakalagay sa Biblia. Kung ano tinanim mo, ano mo kanihin mo? Siya rin. Nagtanim ka ng mangga, hindi mangga ang kanihin mo. Kumbaga sa mga plant, according to its seed. Kumbaga naman sa animals, according to its kind. Kaya, mga kapatid, ang pera, gusto mong yumaman, huwag mong maging player sa Panginoon. Ay, paglilingkod mo, hindi ka nalingkod. Tapos gusto mo yumaman. Ano yun? Nagtanim ka ng, Nagtanim ka ng kamote, gusto mong anihin ay ubas? Ano naman yun ako? So kung gusto nyo maging marunong, magtanim pa dito, magtanim pa doon, magtanim pa, lahat ng iman mo! Salita ng So, paano lang sa iyo, now, eto pa ngayon. Ma-activate mo yung law of abundance kung pinaniwalaan mo. Bakit? Isa ka ng tao ngayon na lumalakad. Bakit? Yung mismong pinaniniwalaan mo ay consistent na nagbibigay activation ng mga laws of life. At sa tuwing ikaw lumalakad sa baba ng mundo, paglakad mo, dahil meron kang pinaniniwalaan abundance, meron kang long belief, meron kang soul living, yan nga yun, kailangan bukas. Yan, basta bukas, kung activate. Ito po ngayon, nawa makita ninyo kung saan kayo gusto magpalakas. Mahanap na kayo ng pag-aaralan. Yung mga pangangatulad ninyo, patayin mo na. Magpakumbaba na po tayo. Amen po ba yun? Amen. Magpasakot na tayo, hindi po sa tao, sa Panginoon. Tapos, punuin nyo na ang inyong subconscious true believer ng salita ng Diyos. Yan ang po ang kalimutan ninyo. Paano nakikinig kayo maigin? Sabi mo sa katabi mo, natulog ka na ba? Ako naman, hindi mo. Tulog ka na? Ako naman. Tulog ka na, no? Tapos makisabi mo sa gusto niyo tulog ba, bayaran nila akong 500. Kasi ganda ng boses ko parang Gary. Alright. Now, tandaan nyo. What is written, so
a song. Shall we all stand? Shall we all stand right now? Praise God.